Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Magandang gabi po sa iyo, Sir Pipi. Tagahanga niyo po ako at lagi po akong nag-aabang sa inyong mga kwento. Palagi po akong nakikinig at talaga pong nakasanayan ko na. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Nancy. At nais ko lang po sanang ibahagi sa inyo itong naging karanasan ng nanay ko doon sa kanilang probinsya. Itago nyo na lang po sa pangalang Marie ang nanay ko. Tubong Visayas po siya. Doon ay pinanganak at lumaki. Kwento niya sa aming magkakapatid nung mga panahong nag-aaral pa siya doon sa kanila ay may naranasan siyang nakakatakot na pangyayari. High school na daw siya nung panahong iyon at gagraduate na. Isang araw, habang nasa paaralan sila, ay nagyaya ang isa nilang kaibigan. Niyaya sila nito na pumunta sa kanilang bahay at dumalo ng piyesta sa kanila. Hindi naman kaagad nakapagpasya ang nanay ko noong mismong oras na iyon, dahil kailangan pa niya magpaalam na muna sa kanyang mga magulang. Sabi ng kaibigan nilang nagyaya ay sasama umano siya sa bahay nila nanay upang ipagpaalam ito. Na ikinatuwa naman iyon ni nanay dahil mas malaki ang tsansa na payagan siya kung may pagpapaalam siya nito. At ganun nga ang kanilang ginawa. Pagkatapos ng kanilang klase ay sumama yung kaibigan ni nanay sa kanilang bahay at ipinagpaalam siya nito sa kanyang mga magulang at pinayagan naman siya. Kaya sa parating na Biyernes ay hindi na siya uuwi sa kanila pagkagaling sa eskwela, pagkat didiretso na sila doon sa bahay ng kanilang kaibigan upang makipiesta. At magdadala na lang kaagad siya ng bisan pagpasok. Si Rika na nagyaya kanila nanay ay bago lang nilang kaibigan. Iba kasi ang pangkat na kinabibilangan nito dati. At sa kanilang pagkakaalam ay bagong lipat ito doon sa kanilang paaralan. Ikalawang taon pa lang nito doon nang maging kaibigan at kaklase nila. Kung kaya, yun yung unang pagkakataon na makakapunta sila sa bahay nito. Pero alam nila at pamilyar sila sa lugar. Nang sumapit ang araw ng Biyernes, ay magkakasama na silang pumunta doon sa bahay ng kanilang kaibigan na si Rika. Bali, 4 silang lahat na puro mga babae. Habang sakay ng jeep, ay hindi nila maiwasang pag-usapan yung mga masasayang tagpo tuwing nagdaraos ng piyesta sa kanilang lugar. Ang kaibigan naman nilang si Rika ay ibinahagi sa kanilang pinaghandaan daw talaga ng kanyang mga magulang ang okasyong iyon. Kung kaya marami silang handa na lalo namang ikinatuwa ng mga kaibigan nila nanay. Nang bumaba sila mula sa jeep, ay may nilakad pa silang papasok papunta doon sa mismong bahay ng kanilang kaibigan. Pero naroon pa lang sila sa malaking kalsada ay damang-dama na nila ang kasiyahan sa pagdiriwang ng kapistahan
doon sa lugar. Napapalamutian yung mga puno at may ginawa pa silang mga arko na yari sa kawayan. Nagkalat din yung mga banderitas, kung kaya lalong nasabik silang magkakaibigan. Pagdating nila doon sa bahay nila Rica, ay kita nila kung gaano kaabala yung mga kaanak nito. Napansin nilang mukhang marami nga silang handa. Walang tigil ang mga tao sa pagpaparoon at parito dahil sa kanilang iba't ibang mga ginagawa. Hindi naman kagandahan yung bahay ng kanilang kaibigan at may bahagi pa nga iyong hindi pa natatapos. Katunayan lamang na bago pa lang talaga sila doon sa kanilang lugar. Naupo silang magkakaibigan doon sa labas. Gusto sana nilang tumulong pero pinigilan sila ng mga ito. Mga bisita raw sila, kung kaya wala silang dapat na alalahanin. Nang papalubog na ang araw, ay napansin nila Nanay Marie na unti-unti nang nadaragdagan at dumarami ang mga tao. Naisip niyang marahil ay magaling makisama ang mga ito, kung kaya marami na kaagad silang naging kaibigan. Pero nag-umpisa nang makaramdam ng pagkailang si Nanay at kanyang mga kaibigan. Hindi na sila mapalagay. Lalo pa at karamihan ng mga dumarating ay halos napapakong lahat ang paningin sa kanila. Wala naman sana silang problema kung yung paraan ng kanilang mga pagtitig ay bunga lamang ng paghanga, dahil lahat sila ay mga dalaga at may mga angkin din naman talagang ganda. Ang kaso, tila hindi bunsod ng paghanga ang dahilan ng kanilang mga pagkakatitig sa kanila. Nasabi pa ni Nanay, kapag kanyang maaalala yung mga tagpong iyon, ay talaga namang kinikilabutan siya. Kahit pa nga maraming taon na ang nakalipas, nung panahong ikinukwento niya ito sa aming magkakapatid. Pag mapapasulyap daw si Nanay sa mga taong naroon, ay nakikita niyang tila ba nag-iiba ang kanilang mga aura. Nakakatakot umano. Yung mga mata nilang halos hindi kumukurap at nanlilisik, na matalim na nakatitig sa kanilang magkakaibigan. Kaya parang gusto na nilang umuwi ng mga pagkakataong iyon at hindi na sundin yung napag-usapan nilang plano na doon matulog para salubungin yung mismong araw ng piyesta. Pero nang mapansin ang kanilang kaibigan na si Rica, yung pagiging hindi nila komportable, ay nilapitan nito ang mga taong iyon at mayroon itong sinabi sa kanila. Hindi alam ni Nanay kung ano ang sinabi ni Rica sa mga ito, pero napansin naman nilang umalis ang mga iyon sa kanilang pwesto at lumipat. Pagbalik ni Rica sa kanila ay humingi ito ng pasensya at sinabihan silang wag na lamang daw pansinin ang mga taong iyon. Nagsalita ang isa nilang kaibigan na si Lenny at sinabing uuwi na lang muna kami at babalik na lang sa kinabukasan. Pero hindi ito pumayag at sinabing wala na silang masasakyan. Na totoo naman, dahil sa may oras pa noon ang mga bumabiyahe. Pero ang nasa isip kasi nila ay maglalakad at sa bundok daraan. Ngunit hindi talaga pumayag si Rica, maging ang mga magulang nito at kapatid. Sinabi pa nilang lubang delikado, lalo na nga at tuluyan ng kumalat ang dilim. Sinabi nilang wag na sila mag-alala
dahil magsasaya lamang sila at walang mangyayaring masama. Babantayan daw nila sila. At wag na umanong isipin yung mga nakatitig sa kanila kanina. Dahil mga ignorante daw sa magaganda ang mga iyon. Sabi pa ng magulang ni Rica. Ayon naman sa mga kapatid ni Rica, bihira lang daw kasi makakita ng dalaga ang mga iyon. Dahil naman sa kanilang mga sinabi, kahit paano ay nakampante na rin sila nanay. Ramdam naman nila yung pagiging sincero ng mga ito sa kanilang sinabi. Kaya nabawasan na rin yung kanilang mga pag-aalala na panatag na sila. Lalo na nang mag-umpisa na ang mga itong hainan sila ng kanilang mga inihandang pagkain. Nang karamihan sa mga putahing naroon ay bago para sa kanila, na hindi nila karaniwang nakikita sa tuwing may handaan doon sa kanilang lugar. Kaya masayang masaya silang nagsalo-salo, habang yung iba namang naroon ay nagtipon-tipon na rin at nag-inuman. Napansin nila nanay na matabang yung mga pagkain. Wala din silang nakitang sausawan na naroon o kahit man lamang asin. Nahiya naman silang manghingi. Naisip kasi nila na baka masamain at hindi nila magustuhan kung kanila iyong gagawin. Naisip nila na baka kapag nanghingi sila ng anumang uri ng pampalasa ay mainsulto ang mga ito, na para na rin nilang sinabi na hindi nila nagustuhan ang kanilang mga niluto, kung kaya hinayaan na lang nila. Pinagtiyagaan na lamang nila at baka ganun lang talaga ang uri ng timpladang kanilang nakasanayan. Kaya kahit pa nakakatakam talaga at mukhang masasarap yung mga putahing naroon, ay kaunti lamang ang kanilang nakain. Nang matapos silang kumain, inaya sila ni Rica na pumasok sa loob. Doon sila pumesto sa isang silid at binuksan lamang nila yung bintana doon upang pumasok ang malamig na simoy ng hangin at upang makita rin nila yung mga kaganapan sa labas. Di nagtagal ay nagkaroon na ng kasiyahan. Napansin nilang nagsasayawan na ang karamihan sa mga taong naroon, habang yung iba naman ay nagkakantahan sa saliw ng gitara. Ayon kay nanay, nagkwentuhan lang silang magkakaibigan hanggang sa makaramdam na sila pare-pareho ng antok. Kaya naglatag na sila at nahiga. Habang nakahiga ay patuloy nilang naririnig yung mga ingay ng kasiyahan sa labas hanggang sa makatulog na sila. Ilang beses na nagising si nanay, kwento niya. May ugali daw kasing namamahay siya. Nang una siyang magising ay naririnig pa rin niyang nagkakasayahan sa labas. Bagya niyang iniangat ang kanyang ulo mula sa pagkakahiga upang silipin ang kanyang mga kaibigan. At nakita niyang tulog na tulog ang mga ito. Umayos na uli siya sa pagkakahiga at ipinikit ang kanyang mga mata. Sinikap niyang makatulog. Ngunit paidlip-idlip lamang ang nagagawa niya pagkat lagi siyang nagigising. Hindi na raw niya mabilang kung ilang beses siyang nagising noong mga pagkakataon na iyon. At nang minsan pang magmulat siya ng mata ay nagulat daw si nanay dahil nakita niyang may mga nakatayo na sa kanilang paanan. Kaya napasigaw siya.
Sobrang takot daw talaga ang kanyang naramdaman nung sandaling iyon. Kaagad niya kasing naisip na may masamang plano ang mga ito sa kanila. Naisip niyang baka pagsamantalahan sila ng mga ito. Yun daw ang unang pumasok sa isipan ni Nanay Sir Bibi. At ang pagkakaunawa pa niya ay nasa impluwensya ang mga ito ng alak. Nakakatakot ang kanilang mga mukha na para talagang takam na takam sa kanila. Mga bahagyang nakayuko umano ang mga ito na nakadipa pa ang mga kamay habang nanliliksik ang kanilang mga mata, na bahagyaring nakabuka ang kanilang mga bibig, na dinidila-dilaan pa ang kanilang mga labi. Pero dahil sa ginawang pagsigaw ni Nanay ay nagising na rin ang kanyang mga kaibigan, pati na si Rica. Kaya mabilis nitong tinawag ang kanyang mga magulang at kapatid. Agad namang nagpulasan ang mga lalaki, pero nakasalubong na nila ang mga kaanak ni Rica. Galit na galit ang mga ito at walang patid ang mga binitiwang maanghang na salita. Natandang-tanda pang araw ni Nanay ang ilan sa kanilang mga sinabi na kanila daw silang ilalagay sa alanganin, na ang pamilya naman nila ang malalagay sa malaking kahihiyan dahil cargo umano nila sila Nanay, pagkat anak nila ang nagyaya sa kanila at mga bisita nila sila, na nang tila hindi na magawang makapagtimpi pa ng tatay ni Rica ay kanya talagang nasaktan ang dalawa sa mga ito. Nakatikim sila ng magkakasunod na sipa at suntok. Sabi pa ni Nanay, wala talaga silang kamalay-malay na buhay na pala nila ang nasa panganib ng mga oras na iyon. Ang buong akala daw kasi talaga nila ay mga lasing lamang ang mga ito at nais silang pagsamantalahan. Pero nanlaki ang kanilang mga mata at agad ding nalinawan nang madulas at galit na magsalita si Rica at sinabihan ang mga iyon na mga patay gutom na aswang, mga wala umanong kwenta at hindi marunong magkontrol sa sarili, na sa kabila umano ng pakiusap niya sa kanila ay itinuloy pa rin ang masamang balak. Akala nila Nanay ay maayos na ang lahat, pero biglang nagkagulo nang hindi na rin siguro matiis nung mga lalaking iyon yung kanilang mga sinasabi sa kanila, ay bigla na lamang nagwala at sinalya ang isa sa mga kapatid ni Rica. Halos magkawasak-wasak ang mga dingding dahil sa tindi ng kanilang pag-aaway. Nagpandumog ang karamihan sa kanila. Biglang nagkaroon ng dalawang pangkat. Ang masayang tagpo kanina lang ay napalitan ng matinding kaguluhan. Humupa lamang iyon at tuluyang natigil nang makakuha na ng itak ang mga kaanak ni Rica, kung kaya mabilis na nakbo ang mga ito palayo. Nalaman nila nung huli mula rin kay Rica na mga kaanak din pala nila ang mga iyon, na nakatira sa ibang bayan at hindi mga kapitbahay o kalugar lang. Inamin niya rin kanila Nanay na may lahi talaga silang aswang, ngunit hindi sila katulad ng iba na mga walang kontrol sa sarili at namiminsala ng tao. Sinisikap na rin umano nilang makapagbagong buhay. Nung mga panahong iyon ay mayroon na raw silang nakausap na manggagamot na maaaring makatulong sa kanila. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Berto. Kasalukuyan po ako nagtatrabaho
bilang isang construction worker ngayon dito sa Maynila. Halos kalahati po ng buhay ko ay ginugol ko sa aming probinsya. Doon po ako ipinanganak at lumaki. At mayroon po akong karanasang hindi ko po malilimutan. Lalo pa nga kung minsan sa mga handaan na aking nadadaluhan ay nagkakakwentuhan tungkol sa mga kababalaghan at nakakatakot na karanasan. Naganap po ito noon sa aming probinsya nung ako po ay mga 10 taong gulang. Sa bundok po kami nakatira noon. Sa murang edad ko ay pamilyar na ako tungkol sa mga kwento ukol sa aswang. Ngunit walang-wala po sa hinagap ko na mararanasan ko po iyon. Nangyari po iyon nang minsan po akong utusan ng tatay ko na bumili ng tuba. Aakyat pa po ako ng isang bundok at bababa. At pagkatapos ay aakyat na muli sa kalagitnaan ng isa pang bundok bago ko po masapit ang pinakamalapit sa amin na nagtitinda ng tuba. Mga pasado 4:00 po iyon ng hapon. Sinabihan ako ng tatay ko bago niya painumin ang mga kalabaw namin at ilipat. Para pag uwi niya ay may tuba na siya na iinumin. Inutusan din niya ang isa ko pang kapatid na magpadingas na at mag-ihaw ng tuyo at daing. Madalas po kasi ay iniihaw na lamang namin kaysa iprito dahil tinitipid po namin ang mantika. Di ko po ikakaila na mahirap ang pamumuhay namin noon. Ng mga panahon na iyon, wala naman pong naging problema nang papunta ako sa kalapit namin na bibilhan ko ng tuba. Naabutan ko doon si Tio Conrad at kanyang mga anak. Mayroon silang bisitang babae noong mga panahon na iyon na hindi pa naman katandaan. Halos kaedad lang siguro ito ng nanay ko. Nang bumati ako at sabihin ng aking pakay, ay mabilis kong natawag ang atensyon nilang lahat na nakaupo sa palibot ng kanilang lamesa at kumakain ng inihaw na kamote habang nagkukwentuhan. Nagtanong pa ako kay Tio Conrad kung nasaan ang asawa niyang si Tia Belia. Tio at Tia po ang tawag naming magkakapatid sa kanila. Bagaman, hindi po namin sila kaano-ano dahil matagal na silang kaibigan ng mga magulang namin. Sinabi sa akin ni Tio Conrad na nangunguha daw ng gulay na kanilang ihahapunan si Tia Belia. Kaya wala doon. Natumango naman ako matapos na marinig ang paliwanag niya. Napansin ko naman ang kanilang bisitang babae na hindi inaalis ang pagkakatitig sa akin habang nag-uusap kami ni Tio Conrad. Ilang sandali pa ay lumapit na ang isa nilang anak na kababata ko at iniabot ang isang galong may lamang tuba. Pagkatapos noon ay nagpaalam na po ako matapos kong maiabot ang aking bayad. Nang nakababa na ako at paakyat na sa isang bundok, ay nakarinig ako ng tunog ng isang baboy. Hindi ko naman masyado binigyan ng atensyon iyon dahil naisip kong baka pag-aari iyon nila Tio Conrad. Magtatakip silim na ng mga pagkakataon na iyon. Nagpatuloy lang ako sa paglakad nang bigla akong makaramdam ng takot na hindi ko maintindihan. Parang nangapal ang mukha ko at pakiramdam ko po ay nagtayuan ang buhok ko sa parteng batok at muli kong narinig ang tunog ng baboy na tila sumusunod ito sa akin. Binilisan ko ang paglakad. Noong una ay sumisipol-sipol pa ako. Ganyan po kasi ang ginagawa ko
kapag nakakaramdam po ako ng takot. Ngunit noong mga panahon na iyon ay di ko na nagawa pang sumipol. Talagang nagmadali na po ako sa ginagawa kong paglakad. Nang tila lumakas ang tunog na iyon ng baboy at bumilis, na alam kong papalapit sa akin. Ngunit di ko po alam kung saan ito manggagaling. Nang bigla na lang lumabas mula sa gilid ng daan sa gawi kong kanan ang malaking baboy na kulay itim. Kung kaya napatalon ako at napasigaw sa sobrang gulat. Mabilis akong tumakbo at nagsisigaw na humihingi ng tulong. Naglakas akong sulyapan ito at nakita kong sumusunod pa rin ito sa akin. At ang hindi ko po makakalimutan ay yung itsura nito na ibang-iba ang mata sa karaniwang baboy. At ang pangil nito na bagaman malalaki at mahaba ay iba rin kaysa sa baboy ramo. Pamilyar po kasi ako sa baboy ramo dahil madalas na nakakahuli ang tatay ko at si Tio Conrad kapag nagpapasya silang manghuli at nagpupunta sa hilagang bahagi ng bahay namin doon sa masukal na gubat. At lalong tumibay pa ang paniniwala ko na hindi ito pangkaraniwang baboy dahil sa hikaw na nakita ko nasa tenga nito. Na alam ko sa aking sarili na nakita ko na iyon. Hindi ko nga lamang maisiguro kung saan. Ang natanim kaagad sa isip ko noon ay ang babaeng bisita nila Tio Conrad. Nawala lamang ang baboy ng lingunin ko nang naririnig ko na ang boses ng tatay at kapatid ko na papunta na rin sa akin. At sinalubong nila ako sa daan, pababa sa bundok, sa itaas ng aming bahay. Lumipas po ang maraming panahon pero di ko po nakakalimutan ang naranasan ko pong iyon. Ang buong akala ko ay hindi ko na mararanasan pa iyon dahil sa mahabang panahon na ang nakalipas na hindi na naulit pa ang pangyayaring iyon. Ngunit nagkamali po ako. Nang ako ay nasa hustong gulang na at may napuso ang babae, ay agad ko po itong niligawan. Di naman po ako nabigo. At makaraan lamang ang isang taon ay namanhika na po kami. Nang ikasal po kami ay pinaghandaan po talaga namin. At isa sa mga ninong at ninang namin ay sina Tio Conrad at Tia Belia dahil sa malapit nga sila sa aming mag-anak. May laman na po ang tiyan ni Evelyn noong mga panahon na iyon. Siya po ang aking napangasawa. Ngunit hindi po ito halata. Medyo nagulat kami noon nang biglang lumapit sa amin si Tia Belia kasama ang babae na iyon na kanilang bisita. Nung bumili ako ng tuba sa kanila, pasimple kaming kinausap ni Tia Belia tungkol doon na sinabi niyang buntis na nga daw ang aking asawa. Hinimas naman ng babae ang tiyan ni Evelyn kung kaya bagya akong kinabig ang aking asawa para maiiwas sa babae na hindi ko iyon ipinalata. At muling bumalik sa alaala ko ang nakakatakot kong karanasan na iyon. At bumilis ang tibok ng aking puso nang makita ko ang hikaw na suot-suot ng babae. Nagtayo kami ng bahay, di kalayuan sa bahay ng aking mga magulang. Mga ilang gabi matapos kaming ikasal, ay nakakaramdam na ako ng hindi maganda tuwing sasapit ang maghahating gabi, lalo na sa silong ng aming bahay. Na ang unang pumapasok kaagad sa akin ng mga panahon na iyon ay ang babae na kapatid pala iyon ni Tia Belia na nakapangasawa ng taga-Capiz na madalas na nagbabakasyon sa kanila.
Pumunta ako sa aming kusina. Nang maramdaman ko na naman na tila mayroong nasa silong at kinuha ko ang itak. Nag-alala pa nga si Evelyn noon nang itabi ko sa pagtulog ang itak, na inilagay ko ito sa ilalim ng aking unan. Sinabi niya sa akin na baka managinip daw ako ng masama at siya ay mataga ko. Pero pinakalma ko siya at sinabing hindi pa naman ako matutulog at hihiga lamang. Magkatabi po kaming nahiga. Wala pang kalahating oras, nakarinig ako ng tunog ng isang baboy. At alam kong narinig din iyon ng aking asawa dahil nanlaki ang kanyang mga mata at nakiramdam. Pagkat alam namin parehong walang baboy na maliligaw doon. Tandang-tanda ko pa na napahawak siya ng mahigpit sa aking kamay. Naramdam ko ang kanyang matinding takot. Dahan-dahan kong hinugot ang itak sa lalagyan nito sa aking uluhan at tumagilid ako sa pagkakahiga na humarap ako sa aking asawa at pasimple kong itinapat ang itak sa siwang ng kawayan. At nang maramdaman ko na nasa tapat na ito ng pagitan naming mag-asawa, ay ubod lakas kong idiniin ang itak pababa. At naramdaman kong bumaon iyon, ngunit hindi nagtuloy. Hindi malalim dahil sa mabilis na gumalaw ang nasa aming silong. Na narinig pa namin ang nakakakilabot na tunog nito nang masaktan at ang mabilis na pagkilos nito papalayo. Kinaumagahan ay pumunta kami sa aking mga magulang at ikinuwento ang nangyari noong nagdaang gabi. Sinabi naming mag-asawa na ang duda namin ay ang kapatid ni Tia Belia ang siyang umaaswang kay Evelyn. Napagpasya naming kausapin ng mahinahon sila Tio Conrad at Tia Belia. Kaya pagkatapos makapananghalian ng araw na iyon ay nagpunta kami sa kanilang bahay. Ngunit wala ang mag-asawa. Ang naroon lamang ay ang bunsong anak nila at ang kapatid ni Tia Belia. Nagpabayan daw ang mga ito. Magiliw kaming hinarap ng kapatid ni Tia Belia. Ngunit halata ko ang galit ng aking asawa at hindi nga ako nagkamali tungkol sa aking nararamdaman. Hindi na nakapagpigil pa si Evelyn at pasarkastiko nitong pinansin ang hikaw ng kapatid ni Tia Belia. Napakunwari ay pinuri niya iyon at sinabing maganda. Na tila walang anuman iyon sa babae at malumanay na sumagot na sinabing, "Ay, ito ba? Bigay ito sa akin ni Ate Belia." At nagpasalamat pa ito sa papuring iyon ni Evelyn. Nalalo kaming nagulat na mag-asawa nang pasigundahan iyon ng nanay ko at sinabing kay Belia nga ang mga hikaw na iyon. Kaya tumalikod na kaming dalawa at nagmamadali namang sumunod ang aking mga magulang. Pagdating sa bahay ay doon ko isiniwalat ang lahat magmula sa aking unang karanasan. At wala nang ang duda na ang aswang ay ang aming maninay, na ang katumbas sa Tagalog ay ninang sa kasal. Mula rin sa isa nating masugid na taga-subaybay, natawagin na lamang natin siya sa pangalang Merto. Ayon sa kanya, sa edad na 15 taon pa lamang ay marami na siyang karanasan sa mga aswang at engkanto. Halina at atin pong tunghayan ang kanyang totoong kwento ng kababalaghan. Kumusta po kayo, Sir PB?
at sa inyong mga tagapakinig. Nais ko po lamang na ibahagi ang akin pong karanasan noong ako ay 15 taong gulang pa lamang. Sa edad ko pong iyan ay marami na akong nasaksihan na mga kababalaghan. Ngunit may isa po akong karanasan na hindi ko po makakalimutan. At iyan po ang nais kong ibahagi sa inyo. Sa lugar po namin sa probinsya ay may mga pinaghihinalaan ng aswang. Nalahi po talaga nila iyon kahit magmula pa sa kanilang mga ninuno, na kapag naririnig ko ang huni ng aswang ay akin itong sinasabihan na bumaba at niyayaya ko pang mag-inuman. Kung minsan ay niloloko ko pa itong bumalik at magdala ng dinuguan para mayroon kaming pulutan. Nakadalasan pa nga ay naririnig kong humuhuni ito na halatang nanggagalaiti dahil sa ginagawa kong pambubuska dito. Malakas ang aking loob dahil mayroon po akong patalim na yari sa bronze na magkabilaan ang talim. At may nalalaman din po akong orasyon na pangontra sa mga ito na itinuro po ng aking lolo. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay umaayon sa akin ang mga pangyayari. Isang gabi na nag-iinuman kami ng tuba ay may nakita po akong isang paniki na dumapo sa kulo, o mas kilala sa iba na rema. Sa ibang probinsya naman ang tawag nila dito ay kamansi. 6 kami na nag-iinuman noon, ang 4 kong mga kaibigan at ang aking ama, sa kubo-kubo na amin pong ginawa. Nang makita ko nga po ang paniki ay agad ko pong kinuha ang aking tirador at nilapitan ko ang puno. Nang nasa ilalim na po ako ng puno ay akin pong tinira iyon. Narinig naming lumagitig iyon ng tamaan sa nguso. Nakita kong tumulo kaagad ang dugo nito, ngunit hindi nalaglag. Kaya akin pa iyong pinasundan. Muli po itong tinamaan, ngunit hindi pa rin nalaglag at nanatiling nakalambitin lamang. Kaya nagpuntahan na ang aking mga kaibigan upang akyatin ang paniki sa puno. Ngunit nang makalapit na ang mga kaibigan ko sa puno ay bigla itong nawala, na hindi naman namin itong nakita na lumipad, na ang napansin na lang namin ay ang maraming patak ng dugo na napakalansa noon. Matapos iyon ay umikot pa kami sa kabilang panig ng puno, ngunit wala na talaga ito doon. Kaya nag-inuman na lang kami uli at nagkwentuhan. Napagpasyahan naming lumipat doon sa puno ng kulo pagkat may mga upuan din doon at maliit na mesa na sadyang ginawa para sa inuman, at mas maluwag kasing kumilos doon. Ilang sandali pa ay may napansin kaming isang tila malaking kumot na kulay itim na dumaan mismo sa aming uluhan, na mabilis ang paglipad nito na dumiretso sa puno ng mangga. Kaya sinundan ko po agad ito ng pagbato, na sinabi kong aswang ka pala na nag-anyong paniki lang kanina, na akin na rin pong binanggit ang mga pangalan ng mga taong pinaghihinalaang aswang sa aming lugar. Nang iba ko naman pong mga kasamahan ay kumaripas na ng takbo. Ang tatay ko naman at 2 ko pang kaibigan ay nasa ilalim ng bangko nagtago. Nang sipatin ko ito sa puno ng mangga ay bigla na rin itong naglaho. Ipinagpatuloy na muli namin ang inuman, at nang matapos kami ay napagpasyahan naming pumunta sa sayawan, sapagkat pesta noon sa aming barangay kasama ang 2 kong kaibigan. Pagdating namin doon ay nagsimula na ang sayawan. Nang makarating kami sa lugar, ay bigla na rin itong naglaho. Ipinagpatuloy na muli naming ang inuman, at nang matapos kami ay napagpasyahan naming pumunta sa sayawan, sapagkat pesta noon sa aming barangay kasama ang 2 kong kaibigan. Pagdating namin doon
Gayon din ang inuman. Na ang inumin ay tinatawag sa amin na triple na binubuo ng Tanduay, Sparkle at Red Horse. Kaya mas lalo po kaming nalasing. Kaya nang bandang alas 12:41 na ng madaling araw ay nagyaya na po akong umuwi, ngunit ayaw pa nila dahil sa nawili ang mga ito sa pakikipagsayawan. Dahil doon ay mag-isa na lamang akong umuwi, ngunit paglabas ko pa lamang mula sa piyestahan ay naramdaman ko na kaagad na may bagat o may nakaabang na sa akin. Nakinutuban na ako ng hindi maganda, kaya matinding takot ang naramdaman ko. Kaya dumampot po ako ng 3 bato na aking pang nilawayan ang aking mga daliri at ipinahid sa bato na inorasyonan ko ang mga iyon na turo naman ng aking lolo. Pagdating ko sa isang bakanting lote ay agad kong naaaninagan na may nakahiga sa daan. Inihanda ko ang aking sarili at sinabing iyon na marahil ang umaabang sa akin. Nagpatuloy ako. Nang malapit na ako dito ay naibulalas ko ang katagang salamat at nakahinga ako ng maluwag pagkat anak lamang pala iyon ng baka. Kaya tinapon ko na ang mga hawak kong bato at tumuloy na muli sa paglakad. Nang may napansin naman akong tila may nakaupo sa aking unahan, ngunit naisip kong baka lang marahil iyon o di kaya naman ay kalabaw. Pagkat naroon na ako sa tubuhan na hindi pa natatamnang muli, kaya marami ang isinusuga doon. Kaya tumuloy lang ako sa paglakad. Nang makalapit na ako doon ay napagtanto ko na hindi pala hayop ang nakaupong iyon. Binalot na ng matinding takot ang buo kong katawan. Dahil doon ay nawala ang tama ko. Na malinaw na sa akin kung ano iyon. Isa itong matandang babae na nakaupo na nakatalikod sa akin. Babalik pa sana ako, ngunit naisip kong huli na. Kaya agad ko na lang binati iyon at nagmagandang umaga dito. Nang bigla itong tumayo at umikot ang kanyang ulo paharap sa akin, na umalingasaw na bigla ang malansa nitong amoy at ang buhok nito ay mabilis na gumalaw palapit sa akin. Di agad ako nakakilos. Kinapa ko ang aking patalim, ngunit wala iyon. Naiwan ko pala ito na nakatusok sa may puno ng kulo na aming pinwestuhan. Dahil doon ay napamura ako sa aming lingwahe. Nakasabay noon ay tumakbo akong pabalik sa pestahan na sumisigaw at humihingi ng tulong. Nang malapit na ako sa kalsada ay nakita kong marami ang dumaraan na naglalakad at medyo maliwanag na. Nakahinga ako ng maluwag, ngunit tila walang nakakarinig sa akin kahit na isa. Na napansin kong ang tagal ko na tinakbo ang kalsada, gayong hindi naman ito masyadong malayo. Na ang tagal kong sinapit iyon. Kaya nasabi ko sa sariling matindi talaga ang kapangyarihan ng aswang na iyon. Hingal na hingal ako dahil sa ginawa kong pagtakbo at naramdaman ko kaagad ang pagod. Na akin pa itong naririnig sa aking uluhan na kumukurukutok na ang boses, na ang ibig sabihin kapag gumagano na ang huni ng aswang ay agresibo na ito, na gusto na talaga akong sunggaban at lapain, ngunit hindi magawa basta-basta ng aswang dahil naunahan ko ito ng bati. Kaya di ako napasailalim sa kapangyarihan nito o yung tinatawag sa amin na udong. At ayon sa aking lolo ay malakas ang aking dungan.
Kaya nakaalpas ako mula rito at nakabalik sa piyestahan. Ikinuwento ko ang nangyari sa aking kaibigan at niyaya ko ang mga ito na aming iyong balikan, ngunit ayaw nila. Nang umuwi ay sa kabila kami dumaan pagkat natatakot sila. Kinabukasan ay ang laki ng pigsa ko sa mukha. Sinabihan ako ng aking lolo na kumuha ng damo sa inupuan ng aswang at akin daw iyong sunugin at ipausok sa aking mukha na may pigsa. Ganun nga ang aking ginawa at kinabukasan ay nawala na rin iyon. Tinuruan ako ng aking lolo na kung maulit pang minsan ang gayong pangyayari ay humiga daw ako at hintaying lumusob ang aswang. Akin lang di umanong puntiryahin ang daliri nito. Nahawakan ko daw iyon sa paraang natatakpan ang aking leeg at pilit nakagatin iyon na ang layon ay putulin talaga upang manghina at mangayaw ang aswang. Kung sakali naman na mayroon daw akong dala na patalim, humiga lang rin daw ako sa lupa at hintayin na umatake ito, na aking iguhit ang patalim sa lupa at saksakin ng aswang, na kapag bumaon ang patalim ay akin daw iyong ikutin at gawin ng paulit-ulit, na mas mainam kung sa bawat paghugot ng patalim matapos itong maikot ay may sumasamang laman at siguradong pipilitin na daw nitong makatakas. At kapag alam mo ang bahay ng aswang ay iyong puntahan ito at sabuyan ng bulaklak ng lalaking papaya sa harapan ng pinto upang di na maghilo ang mga sugat nito at tuluyan ng mamatay. Noong huli ay nalaman ko na ang umatake pala sa akin ay ang kilalang aswang sa aming lugar, na ang edad nito noong mga panahon na iyon ay 104 na taon na, ngunit napakalakas pa rin, na pati ang manugang nito ay aswang na rin, gayon din ang kanyang mga apo pagkat kanya na itong hinawaan. Ngunit ang anak niyang babae ay hindi nagpahawa sa kanila, na ang bahay pa nga ng mga ito ay wala talagang bintana at ang mga ito ay malalansa, na nanunuyo ang mga balat at mahaba ang kanilang mga buhok na matitigas. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.